Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang The Billionaire's Unconditional Love. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Pasado 7:00 na ng gabi. Nagluto si Celeste ng pagkain para sa kanyang sarili dahil hindi nakarating si Tracy para magluto ng hapunan. Tumawag siya noong gabi na nagsasabing may sakit ang kanyang asawa, kaya maaaring hindi siya makapunta. Sinabihan siya ni Celeste na huwag mag-alala at pinayagan siya. Ipinaalam niya sa kanya na pumunta kapag gumaling na ang kanyang asawa. Pumayag naman si Tracy at nagpasalamat dahil wala na siyang ibang mag-aalaga sa asawa. Tapos na siya sa pagluluto ng pasta at ng paborito niyang chicken Alfredo nang marinig niyang bumukas ang pintuan sa harapan. Medyo nalilito siya kung sino ang maaaring nandito sa sandaling ito. Nakuha niya ang sagot nang lumabas siya ng kusina. Nakatayo sa harapan niya ang matagal nang nawawalang asawa. Napailing siya sa madramang pag-iisip niya. "Nakabalik ka ng maaga?" tanong niya habang mabagal ang lakad papunta sa kanya. Mukha siyang pagod pero hindi maitago ng kanyang pagod ang kanyang kagwapuhan. Nakasuot siya ng kulay gray business suit na tila isang malaking model na diretsyong lumabas sa magazine. Maagang natapos ang meeting ko kaya kinuha ko ang next flight na available," sabi niya habang minamasahe ang kanyang noo. "Oh, you go get freshened up. I will serve dinner," nakangiting sabi niya sa akin. Tumango siya at tumungo sa kanilang kwarto. Nagmamadaling sinubukang ayusin ni Celeste ang kanyang hitsura. Alam niyang mukha siyang ibon na diretsyong lumabas sa kanyang pugad dala ang messy bun at baggy sweaters na may shorts. Bumalik siya sa kusina at tinapos ang garnish ng mga pagkain iyon bago nilapag sa dining table. After almost 30 minutes, bumaba na si Lucas at sumabay sa dinner. Pinapasok siya ng maayos. Nagpapakita siya sa kanya pagkatapos ng 2 linggo. Kahit na paulit-ulit silang nag-uusap, minsan sa isang araw sa telepono at ilang beses na nagte-text, pero ang makita niya sa totoong buhay ay mas maganda kaysa doon. Medyo naibsan nito ang kanyang pangungulila. "I made some chicken pasta, chicken Alfredo and roasted potatoes. I hope you don't mind," aniya habang tinutulungan siya sa paghahain ng pagkain para sa sarili niya. Nakangiting tumango si Lucas na lumabas ang kanyang cute na dimple. Napabilis ang tibok ng puso ni Celeste. Hindi niya alam na ang isang tao ay maaaring magmukhang gwapo habang nakaupo sa isang simpleng t-shirt at sweatpants. "No, it's okay. How have you been? May problema ka ba?" Kaswal na tanong niya habang kinakagat ang pagkain niya. Huminto siya saglit na dinala sa kanya ang kamanghamanghang lasa ng kanyang handmade food. "Okay na ang lahat. Ilang beses kong binisita sina mom at dad at lumapit din si Ariana para samahan ako." "How did your meeting going?" tanong niya habang kumakain. Si Sharon ay pinsan ni Lucas mula sa side ng kanyang ama. Nakilala siya ilang araw bago ang kanilang kasal at agad silang nag-click. Si Sharon ay isang outgoing adventure lover girl. Sa loob ng ilang linggo naging matalik silang magkaibigan. Si Sharon ay 2 taon na mas bata kay Celeste at ang kanyang huling taon sa kolehiyo. "Good. We will start the hotel construction there soon. You make really good food, by the way." Pinupuri niya ang niluto niya kaya napangiti siya ng nahihiya. "Salamat," bulong niya sa mahinang boses habang tinatapos ang pagkain. "Nakapagdesisyon ka na ba kung anong kumpanya ang sasalihan mo?"
Tanong ni Lucas maya-maya habang nagpupunas ng mga kamay gamit ang napkin. Oo, naisipan kong mag-join sa Sayers Corporation. Nakangiting sabi nito sa kanya. Dinampot niya ang maruruming pinggan at lumipat sa kusina para ilagay sa lababo. Good choice. Sabihin mo kung kailangan mo ng tulong. Sabi niya habang nakatingin sa petite figure niya na gumagalaw sa ref. Siya ay maganda. Hindi maiikaila iyon ngunit kasama nito ay napakatalino rin niya. Siya ay nagpatakbo ng isang biodata check sa kanya na lubos na humanga sa kanya. Inalok siya nito na sumali sa kanyang kumpanya ngunit tumanggi siya na nagsasabing gusto niyang gawin ito ng mag-isa. Hindi na siya nakipagtalo pa at hinayaan na niya ang gusto niya. Sige. Simpleng sagot niya habang nagpupunas ng mga kamay gamit ang napkin. Pagkatapos maghugas ng pinggan. I have some work. I will be in my study room for a while. Ipinaalam niya sa kanya bago sumulong sa direksyon ng kanyang pag-aaral. Napabuntong hininga si Celeste at tinungo ang kanilang kwarto. Medyo malagkit ang pakiramdam niya pagkatapos magluto. Kaya nagpasya siyang maligo ng mabilis para mawala ito. Nakarating siya sa kanyang kwarto at dumiretso sa banyo pagkatapos kumuha ng simpleng nightie na isusuot. Pagkatapos ng mabilis na nakaka-relax na shower, ay lumabas siya na nakasuot ng nightie na may manipis na strap at umabot hanggang tuhod. Sanay na siyang magsuot ng mga ito noon pa man. Nagpupunas siya ng basang buhok habang lumalabas nang dumapo ang mga mata niya kay Lucas na nakahiga sa kama at nakarelax ang likod sa headboard. Inilagay niya ang laptop niya sa tiyan na may ginagawa. Medyo kinakabahan siya dahil pangalawang beses na nilang magsama sa kwarto. The first time was on their wedding night. Pero hindi nila ginawa. Pulang-pula ang mukha niya sa kaiisip sa bastos na bagay. Lumipat siya sa kanyang dresser at pinatuyo ang kanyang buhok. Pagkatapos itinabi ang basang tuwalya. Naramdaman niya ang mga titig nito sa kanya. Parang baliw ang pintig ng puso niya. Pagkatapos niyang mag-blow dry ng buhok ay lumipat siya sa kama. Halos 10 o'clock na. Tahimik siyang nakahiga sa kama habang hinihila ang comforter bago humiga. Good night. Paglingon sa kanya ay mahinang bumulong ito bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. Good night, sagot ni Lucas habang nakatitig pa rin sa likod niya. Nakita niya ang isang bahagi ng kanyang ginintoang balat na likod. Ito ay mukhang kaakit-akit. Mula sa paglabas niya ng washroom ay ninakawan siya nito ng tingin. Hindi niya itinanggi ang katotohanang naaakit siya sa magandang asawa. Nakita ko siyang napakalapit sa kanya habang ang lavender scent nito ay umabot sa butas ng ilong niya. Nakaramdam siya ng pagkasabik ngunit hindi komportable. Bumuntong hininga. Isinara niya ang kanyang laptop at inilagay sa isang tabi bago pinatay ang mga ilaw. Ang tadhana ay hindi ganap na madilim bagaman. Nakabukas pa rin ang dim light sa dikalayuan. Nadula si Lucas sa ilalim ng comforter at humiga sa tabi niya bago pumikit. Ang kanyang harapan ay nakaharap sa kanyang kaakit-akit na likod. Maya-maya pa, nang mapansin ni Celeste ang paghinga nito ay tumalikod siya ng walang malay na isang masamang galaw. Sa pagtalikod niya ay halos madikit na ang mukha niya sa mukha niya, habang ang mga paa niya ay buhol-buhol sa kanya. Hindi niya namalaya na ganoon na pala ito kalapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin niyang nakatitig ito sa kanya gamit ang malalalim na kulay abong mata na iyon. Napakalapit ng mukha nito sa kanya na ramdam niya ang mainit na hininga nito sa mukha nito na nagpapagulong-gulong sa buong katawan niya. Tinitigan siya nito ng matindi gamit ang maitim na mga mata na iyon kaya kinilig siya. Nakagat niya ang kanyang labi nang hindi alam kung paano magre-react. Maya-maya ay dahan-dahang nalapit ni Lucas ang mukha sa kanya at bago pa siya makapag-react, ay dumampi na ang labi nito sa kanya sa isang heartbeat. Sa sandaling dumampi ang labi nito sa kanya, feeling niya sumabog ang buong katawan niya sa fireworks. Parang mga alon ang lumipad sa kanyang katawan.
Para sa isang sandali siya ay natulala. Ngunit hindi ito ang parehong kaso para kay Lucas. Sa sandaling lumingon siya at dumampi ang malambot niyang katawan sa matigas niyang katawan. Pakiramdam niya ay lumipad ang lahat ng kontrol niya sa sarili. Ang bango ng lavender scent nito ay nagpapabaliw sa kanya. Kaya hindi niya maiwasang sumandal at makuha ang malambot at matambok na labi sa kanyang labi. Ipinatong ni Celeste ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib habang pinapasadahan siya nito habang hinahalikan ng kanyang mga labi sa sobrang gutom na nararamdaman niya ang kanyang paghinga. Mabilis na gumalaw ang malambot at matambok nitong labi sa labi niya. Sinipsip nito ang pang-ibabang labi nito saka hinaplos ang pang-itaas nito. Maya-maya ay nagsimula na ring igalaw ni Celeste ang mga labi niya. Hinalikan niya ito pabalik ng may pantay na pagnanasa. Ipinilupot niya ang mga kamay sa leeg nito habang isinusuot nito ang mga kamay na sa pantulog. Nang dumampi ang magaspang na mga kamay nito sa hubad na balat na tiyan niya, ay napabuntong hininga siya. Inilayo niya ang mga labi nito sa kanya at ibinaon ang mukha sa leeg nito. Sabay halik ng butterfly mula sa leeg hanggang balikat. Isang mahinang halinghing ang pinakawalan niya. Nakagati nito ang magkadugtong ng leeg at balikat nito at kasabay nito ang pagdampi ng mga kamay nito sa malambot nitong sensitive na dibdib. Lucas, isang ungol ang pinakawalan niya. Hindi niya kinayang hindi malamang sarap na nararamdaman mula sa kanilang pagkikita. Pinisil-pisil ni Lucas ang kanyang mga dibdib bago iniangat ang ulo para tingnan ang magandang asawa. Parang baliw ang tibok ng puso niya. Nakaramdam ng init ang buong kwarto. Gusto mo bang tigilan ko na, Celeste? Tanong niya sa kanyang matalim na husky na boses na nagpanginig kay Celeste na hindi malamang na sitwasyon. Ang kanyang bibig ay nasa kanyang leeg, nanunood sa pagsuso at pagdila. Ginagawa itong hindi mabata para sa kanya. Pakiramdam niya ay nagiinit ang kanyang katawan na parang nagliliyab. Pero gusto ba niyang tumigil siya? Hindi. Siyempre hindi. Sagutin mo ako, Celeste. Gusto mo bang tumigil ako? Sabihin mo na. Dahil kung hindi ako titigil ngayon, hindi ako titigil hanggat hindi mo sinisigaw ang pangalan ko sa kasiyahan. Aniya sa paos na boses sa tenga, kaya napapikit siya ng mariin. Ang kanyang mga kamay ay nasa buong katawan niya sa ilalim ng silk nightie. Nakapulupot ang mga braso nito sa balikat nito habang ang mga daliri nito ay nakabuo ng malalim sa soft black silky locks. Parehong mabigat ang paghinga nila. Hindi, wag na lang. Wag kang titigil. Hinihingal na bulong niya na hindi niya namalayang napangiti siya. Pakiramdam niya ay mas naging madalian ang mga kilos nito nang marinig ang sagot nito. Hindi niya napansin na tinanggalan niya ang suot nitong nightie hanggang sa maramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa hubad niyang katawan na siyang nagpanginig. Wala siyang suot kundi isang pulang lacy na panty. Namula ang mukha niya nang pagmasdan niya ang halos hubot-hubad niyang anyo gamit ang gutom na mga mata nitong mandaragit. Napayakap siya sa kanyang sarili ng walang malay habang nakatingin sa kanya palayo sa kanyang mga mata. Nakita ni Lucas na cute ang kanyang aksyon. Tinitigan niya ang kanyang katawan hanggang sa ibaba na may malinaw na pagnanasa sa kanyang mga mata. Ang kanyang makinis na gininto ang balat ay nakakaakit. Ang kanyang maliliit na masiglang dibdib na may kulay roses na mga nipples ay gusto niyang hawakan ito sa kanyang palad. Ang kanyang walang katapusang mga binti ay sexy as fuck. Naging hindi komportable ang kanyang ibabang bahagi. Ngumiti siya bago tinanggal ang t-shirt sa katawan niya at isinandal ang katawan sa ibabaw niya. Wala kang kailangang itago, maganda ka. Bulong nito sa kanya habang inaalis ang naka-cross arms niya at hinawakan iyon sa kanya. Muli niyang pinagdugtong ang kanilang bibig sa isang gutom na mapusok na halik. Ginalugad ang kanyang bibig gamit ang dila. Parang vanilla chocolate ang lasa niya. Nakakaadi kaya? Napangiti si Celeste sa pagitan ng kanilang mga halik. Binatawan niya ang mga kamay niya at inilipat ang mga kamay patungo sa malalambot nitong dibdib bago ipinulupot ang mga palad nito. Napaungol si Celeste.
Nang pisilin ni Lucas ang malambot nitong sensitive na mga dibdib, ay pinilupot nito ang isang braso sa likod nito habang sinuklay ang kabilang braso nito sa buhok nito. Isang malakas na halinghing ang pinakawalan niya nang makuha ang bibig nito ang isa nitong dibdib sa bibig nito. Sinipsip ito habang minamasahe nito ang iba pang dibdib nito. Nasunog ang buong katawan ni Celeste na para bang nilalagnat. Binitawan niya ang isang dibdib niya habang sinasakal ang isa pang dibdib niya sa bibig niya. Sinisipsip niya ito na para bang hinihigop niya ito ng pulot. Isang daing ang pinakawalan niya bago pinakawalan ng dibdib sa huling pagdila. Nilapat niya ang mga nakabukang halik sa kanyang buong dibdib habang gumagalaw patungo sa kanyang tiyan. Isang malambot na halik ang ginawaran nito sa kanyang mga hita bago hinugot ang huling piraso ng damit na tumatakip sa kanyang pinaka-intimate part. Napapikit si Celeste nang maramdaman niyang hinahaplos siya ng daliri nito doon. Nanginig siya sa hindi kilalang pressure na namumuo sa kanyang mababang paghahari. Pinasok ni Lucas ang isang daliri nito sa kanyang kaibuturan. Basang-basa siya. Pinagmalaki siya nito. Siya ang dahilan. Ang kanyang mga pader ay nakakuyom sa kanyang mga daliri. Napakasikip niya na para bang siya ay isang virgin. Biglang may kumalabit sa loob niya. "Virgin ka ba, Celeste?" Tanong niya. Hindi niya akalain na virgin pa siya gaya na may dati siyang boyfriend. Si Celeste na nakapikit dahil sa sobrang sarap na nararamdaman niya ay napadilat ang kanyang mga mata nang marinig ang tanong ni Lucas. Nakalimutan niyang sabihin sa kanya noon. Siyempre virgin siya. Siya ang kauna-unahang lalaki na humipo sa kanya ng sobrang intimate. Oo, sabi niya sa mahinang ungol. Natatakot siyang ma-disappoint siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay narinig niya itong mahinang tumawa. Nagtataka siyang tumingin sa kanya. Kung gayon, I will honored to be your first. Huwag kang mag-alala, magiging gentle ako. Sabi niya sa malalim niyang husky voice na nagpabilis ng tibok ng puso ni Celeste kaysa kanina. Hindi na siya makakuha ng oras para mag-isip nang maramdaman niya ang bibig nito. Napabuntong hininga siya nang dumampi ang dila nito sa kanya. Hinila niya lalo ang buhok nito. Ang silid ay napuno ng kanyang malakas na kasiyasiyang halinghing. Nang si Lucas ay gumagawa ng kanyang magic doon gamit ang kanyang dila. Naramdaman ni Celeste ang pagdiin sa kanyang ibabang tiyan. Bigla siyang sumabog habang naramdaman niya ang mainit na likudong dumadaloy mula sa kanyang kaibuturan. Nanginginig ang buong katawan niya. Ito ay isang kasiyasiyang karanasan. Hindi niya kailanman maramdaman ang ganito. Nang hindi na nagsalita pa, tinanggal ni Lucas ang natitirang damit niya. Tumingin si Celeste sa Greek god. Siya ay perpekto. Hindi siya makapaniwalang sa kanya ang lalaking ito. Well, pansamantala, ngunit hindi ito mahalaga. Matagal na niyang natutunang i-enjoy ang sandaling iyon habang tumatagal. Ngumiti ito sa kanya na talagang nakakaakit. Mukha siyang inosente pero mapang-akit. Hindi na naghintay ng karagdagang pagkaantala. Pumesto si Lucas ng kanyang pasukan bago dahan-dahang itinulak ang sarili papasok. Medyo masakit sa una. Ipaalam sa akin kung kailan ako titigil. Tanong ni Lucas na nakatingin ng diretsyo sa mga mata niya. Tumango siya nang walang sinasabi. Nang maramdaman niya ang pagpasok nito sa kanya, isang sakit ang bumalot sa kanyang kaibuturan. Pakiramdam niya ay napunit siya. Napakasakit nito. Napapikit siya sa sakit habang hinihila ng mahigpit ang buhok ni Lucas. Masakit, sabi niya sa masakit na boses. Namilog ang mga mata niya na sobrang sakit. Shh! It will get better soon, sabi ni Lucas. Sinusuyo siya. Pumatong siya sa ibabaw niya at hinila siya ng mapusok na halik habang itinutulak ang sarili sa loob niya. Napaiyak si Celeste nang pumasok ang sakit. Mahigpit niyang hinawakan si Lucas habang hinahalikan siya nito ng malalim. Hindi siya gumalaw sa loob niya. Alam niyang nahihirapan din siya. Masama ang pakiramdam niya. Maya-maya ay nagsimulang gumalaw si Lucas sa loob niya ng mabagal.
hindi na kasing sakit ng dati. Okay ka na ba ngayon? Tanong ni Lucas habang dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw niya. Oo, sabi ni Celeste sa malambing na boses. Nakapikit pa rin ang mga mata niya. Nang marinig ang sagot niya ay nagsimulang kumilo si Lucas ng mas mabilis kaysa dati. Unti-unting napapalitan ng sarapang sakit habang pabilis ng pabilis ang paggalaw ni Lucas. Napaungol si Celeste nang matamaan niya ang kanyang sensitive spot. Nararamdaman niya ang pressure na namumuo sa kanyang ibabang bahagi. Nakabuo ng ulo ni Lucas sa leeg niya habang gumagalaw siya. Niyakap siya ni Celeste habang hinahalikan ang leeg nito at hinahawakan ang matigas nitong katawan. Napakasarap ng pakiramdam mo, ungol na sabi ni Lucas habang pabilis ng pabilis ang pagpasok at paglabas sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang pag-abot nito sa kanyang kasukdulan at pagsabog sa paligid niya. Binilisan niya ang kanyang lakad. Kumirot ang mga dingding nito sa kanya at sa huling pag-ulos ay pumasok siya sa loob niya. Napaungol siya sa sarap. Kahit kailan ay hindi siya nakaramdam ng ganitong kasarap. Masasabing niyang ito ang pinakamagandang sex sa buhay niya. Inalis niya ang sarili sa loob niya at bumagsak sa tabi niya na nakangiti. Nakapikit si Celeste. Hindi pantay ang paghinga. Nararamdaman pa rin niya ang mainit na damdamin sa loob niya. Sa buong buhay niya, hindi niya naisip na ang pag-ibig ay magiging ganitong kasaya. First time niya iyon, pero nag-enjoy siya. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Lucas sabay sulyap sa kanya na may matamis na ngiti. Namula si Celeste nang marinig ang sinabi nito. Tumango siya habang nakatingin sa malayo dahil sa kahihiyan. It was a lame thought. Walang dapat ikahaya. They had already done the deed. Ang cute, bulong ni Lucas habang nakangiti bago tumabi sa kanya. Isa pa, tanong niya sa kanyang malalim na mapang-akit na boses na nagpabilis ng tibok ng puso ni Celeste. Tumango siya at muli nitong sinunggaba ng malalim na mapusok na halik ang mga labi nito bago muling tinulak ang sarili sa kanya. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.